June 2, 2026, Martes. Sa ikalawang sunod na araw, absent pa rin ang majority bloc sa Senado kaya wala na namang sesyon. Pero kami dito sa Arangkada Balita, always present para maghatid ng mga bago at maiinit na balita. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus. Bawat komento o pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagapay nyo kami sa mausaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV Channel 31. Ako si Jack Batallones. Ito ang Arangkada Balita. Senate Majority, no show pa rin ngayong araw sa Senado. Sandigan Bayan, iniurong sa Huwebes ang scheduled arraignment ni Senator Jinggoy Estrada kaugnay ng kasong graft. Law Professor, sinabing kailangang magbitiw sa pwesto ni Senate President Alan Peter Cayetano upang maibalik ang integridad ng Senado. Malacanang, nangangambang hindi may papasa ang top priority bills ni Pangulong Marcos Jr. dahil sa kaguluhan sa Senado. Singil sa kuryente ng Meralco, tataas ngayong buwan. At Home Along Dariles The Reunion, mapapanood na nationwide sa June 17. No show na naman ang mayorya sa sesyon ng Senado ngayong araw. Dahil dyan, iisa na ang sigaw ng mga miyembro ng minorya. Mag-resign na si Senate President Alan Peter Cayetano. Live mula sa Senado, may umaarangkadang balita si Angela Babad. Angela. Ninya, hayagan nang nanawagan ang Senate Minority Bloc na bitawan na ni Senate President Alan Peter Cayetano ang kanyang posisyon. Kanina ay humarap sa atin ang 11 miyembro ng minorya at kinastigo nga yung ginagawa ng mayorya na hindi pag-attend sa sesyon lalo na ngayong hapon. Naniniwala ang mga miyembro ng minorya na nilabag ni Senate President Alan Peter Cayetano ang Rule 14, Section 41 ng Rules of the Senate kung saan sinasabi na maaari lamang i-postpone ang sesyon kung merong consultation o pag-uusap at recommendation sa pagitan ng majority at minority floor leader. Bagay na hindi nga nangyari ngayong hapon. Absent kasi sa plenaryo si SP Cayetano pero present naman ito sa kanyang FB Live at sa social media at doon siya nagpaliwanag na yung kanilang ginagawa ay isang forma ng pagpoprotesta and at the same time ginagamit nila ito bilang parliamentary tool para nga mapanatili or hindi mawala sa kanila yung mga komite. Lalong-lalo na yung sinasabing Blue Ribbon Committee dahil ito ay nakatakdang magkaroon ng pagdinig din sa Huwebes, no? Pero buwelta ng minorya, wala naman silang pinipigilan na pagdinig kahit pa sa ibang komite or sa Blue Ribbon Committee man yan. Anya, wala ring katotohanan na merong alok kay Senator Jinggoy Estrada na umanib sa kanila sa minorya. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, araw-araw nasa 25 million pesos ang ginagastos ng Senado para lamang magawa ang mandato nito. Pero ano pa nila ang silbi ng kanilang ng Senado kung hindi nga nila magagampanan yung pag-aralan at maipasa ang mga iba't ibang batas. Pakiusap naman ng minorya sa ilang miyembro pa ng mayorya na kung nais nilang magtrabaho ay bukas umattend sila sa session. Ani ng minorya, tatanggapin din nila kung sakaling may mga miyembro ng mayorya na lilipat na sa minority. At wag lamang daw si SP Cayetano banat ng pabirong-biro ng ilang mga minority senators kanina dahil nga tila hindi na magbabago yung pag-iisip nito pagdating nga doon sa nangyayaring kaguluhan sa institusyon. Ninya? Oo, Angela, kumusta naman ang signal ng Wi-Fi dyan sa Senado? At ang temperatura, balita ko, pinatayan daw kayo ng aircon. Ninya, kahapon yung nangyaring insidente, ito ay sinabi nga ng ilang miyembro ng minorya or ilang senators na nangyari sa loob ng plenary hall. Pero ayon sa isang lumabas din na memo naman kanina, ay hindi naman daw totoo or ayon sa staff ng mismong Senate, ay hindi totoo na nagkaroon ng internet interruption and at the same time, yun din pagpapatay ng aircon ay wala naman direktang directive daw galing mismo sa any other member ng Senate, whether it majority man yan or minority. Ninya? Oo, okay. So, hindi totoo na pinatayan ng aircon at Wi-Fi dyan sa Senado?
Tama yun. Yung nakalagay sa memo na yon, ang sinasabi ay hindi nagkaroon ng interruption base na rin sa pag-aaral ng mga staff na concerned with specifically doon sa sa internet ay hindi naman nagkaroon ng interruption. Sabi pa nga nila, ito daw yung high time na maraming gumagamit ng ng Wi-Fi during that time sa loob ng plenary hall. Ninya? Kasi may sinabi si Senator Raffy Tulfo na wala raw aircon and walang Wi-Fi dyan nung hindi nagpakita yung mga majority block. But anyway, kumusta naman yung mood ng ating mga senators, yung mga tao dyan? Dahil ayan nga, walang nangyayari sa loob ngayon. Ninya, for instance, yung mga minority members kanina, ay kitang-kita mo naman sa kanilang mga mukha yung pagka-dismaya, dahil hindi nga na natuloy yung dapat na agenda ngayong araw. May iba't ibang mga panukala kasi na nakalinya na sana, yung iba for third reading na sana, yung iba for interpellation. At the same time, nakita rin natin yung ilang guests dito sa gallery ng plenary kanina na sila yung mga nakapila sana for naturalization, At ayun nga, dahil nga hindi natutuloy yung sesyon ay walang nangyayari o nakatenga pa yung kanilang naturalization. Pero nung nakausap natin sila kanina, sabi naman nila wala silang magagawa dahil hindi naman nila control ang nangyayari sa loob nga ng Senado. And at the same time, willing naman silang mag-attend kung kinakailangan para lamang makamit yung naturalization na yun. Ninya? Okay, so ngayon nandyan pa yung minority block, Angela, at ano raw ang balak nila? Ninya, sa ating latest info kanina, pagkatapos nung nangyaring ang tawag dito, yung kanilang press con kanina, ay umakyat sila, I think sila ay nagkaroon ulit ng pag-uusap ng caucus, and I don't know if yung iba ba ay umalis na or they left the premises already. But at the same time, nabanggit din ng ilang senador kanina, katulad na lamang ni Senator Kiko Pangilinan, na isa ring abogado, at sinabi niya na talagang i-exhaust nila lahat ng legal remedies. Kung kailangan iakyat ito sa Korte Suprema, gagawin nila. Pero for now, pinag-aaralan nila yung gagawin, and at the same time, isa rin sa kanilang inaabangan ay kung paano nga yung mangyayari bukas dahil pagdating after tomorrow, sinidiyan na magkakaroon na, wala nang magiging sesyon. So matitenga lahat ng priority bills and other bills na kailangan pag-aralan at ipasa sa plenaryo. Ninya? At kailan uli sila babalik pag ganon? Ninya, yung para sa bukas, so inaabangan niya kung bukas magkakaroon ng sesyon o hindi. And at the same time, hindi natin alam kung ano yung magiging, sa totoo lang, kaming mga miyembro din ng media, talagang blanco rin kami kung ano na bang mangyayari. Dahil nga kung mangyayari yung sindi, ay magkakaroon, pag break kasi, ay pwede namang magkaroon ng committee hearings. Yun nga lamang, syempre, at the same time, isa rin sa tanong natin kanina sa mga senador, ay ano bang magiging papel ng mga komite kung magkakaroon man sila ng meeting, wala naman, para kung walang patutunguhan yung kanilang pag-uusapan sa komite kung yung mismong sesyon ay hindi nila maayos-ayos. So yan yung mga bagay na inaantabayanan natin dahil syempre, hindi lang naman itong drama yung talagang dapat trabaho ng Senado. Nandyan tayo nandito sila, yung mga senador at tayong miyembro ng media para bantayan yung mga panukala na dapat sana ay nakikinabang yung ating publiko. Ninya? Alright. Maraming salamat, Angela Babad. Ipinagpaliban ng Sandigan Bayan 2nd Division ang pagbabasa ng sakdal laban kina Senator Jinggoy Estrada at dating Public Works and Highway Secretary Manuel Bunuan. Yan ang umarangkadang balita ni Mari Ocampo. Pasado 1:00 ng hapon nang dumating sa Sandigan Bayan si Senador Jinggoy Estrada. Suot ang uniforme ng Bureau of Jail Management and Penology at nakaposas. Ilang minuto naman ang lumipas bago dumating si dating Public Works and Highway Secretary Manuel Bunuan na nakasakay sa wheelchair. Gayunman, hindi natuloy ang arraignment at pre-trial ng dalawa para sa kasong graft sa Sandigan Bayan 2nd Division. Bukod sa mga nakabinding mosyon, naghain din ng panibagong kahilingan ang kampo ni Estrada. Ayon sa kanyang abogado na si Attorney Noel Austria, nais ng senador na payagan siyang dumalo sa mga pagdinig nang hindi naka-uniforme bilang person deprived of liberty at hindi rin nakaposas. Sabi pa ni Austria, nakapagpiyansa na si Estrada sa kasong graft at kasalukuyang nakakulong kaugnay ng hiwalay na kasong plunder na nasa ibang dibisyon ng Sandigan Bayan.
Nais din ng kampo ng senador na payagan siyang dumalo sa pagdinig sa pamamagitan ng video teleconferencing upang magampanan pa rin umano niya ang mga tungkulin sa Senado. Wala namang pagtutol dito si Sandigan Bayan Presiding Justice Geraldine Faith Econg, ngunit inatasan ng depensa na magsumiti muna ng formal na mosyon. Samantala, kapwa humiling ng postponement ang mga kampo ni na Estrada at Bonoan. 2 beses na sinuri ang blood pressure ni Bonoan. Ayon sa CIDG, mayroon itong hypertension at diabetes, kaya kailangang bantayang mabuti ang kanyang kalagayan. Dahil dito, nagkasundo ang kanyang abogado, mga doktor mula sa PNP General Hospital at ang hukuma na hindi muna siya maaaring ngayong araw. Sumang-ayon din ang kampo ni Estrada sa pag-urong ng pagdinig. Dahil dito, itinakda ng Sandigan Bayan ang arraignment at pre-trial ng dalawa sa Huwebes ng hapon, June 4. Sa umaga naman ang kaparehong araw nakatakda ang kanilang arraignment para sa hiwalay na kasong plunder. Ako, si Mario Campo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Nakalabas na mula sa PNP General Hospital si dating Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan na tumaas ang kanyang blood pressure. Agad din siyang hinatid kanina sa Sandigan Bayan para sa return of warrant. Yan ang umaarangkadang balita ni Willie Delgado Jr. Iprinisinta na sa Sandigan Bayan si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Ito'y nang makalabas na siya mula sa PNP General Hospital. 1:32 nang ilabas si Bonoan mula sa PNP General Hospital para ipresenta sa korte kaugnay ng tinatawag na return of warrant. Kahapon inilabas ang warrant of arrest laban kina Senator Jingoy Estrada, Manuel Bonoan at ilang pang DPWH official. Ididiretso si Bonoan sa CIDG para sumuko pero matapos ang pagproseso sa kanya, nakaramdam si Bonoan ng pagtaas ng blood pressure na umabot sa 192/100. Kaya imbes na sa Sandigan Bayan para sa return of warrant, agad siyang idiniretso sa PNP General Hospital na nasa loob lamang ng Campo Crame. Sabi ni Police Colonel Dr. Cleto Manongas, Direktor ng PNP General Hospital, nasa normal na ang BP ni Bonoan na nasa 130/70. Binigyan na din ng clearance si Bonoan na fit to stand trial. Ipinapaubaya naman ni Manongas sa Sandigan Bayan ang desisyon kung isasailalim si Bonoan sa hospital arrest. Si Bonoan ay sinamahan ng isang doktor at isang nurse na magmomonitor ng kondisyon nito habang hinahatid sa Sandigan Bayan. Ako si Willie Delgado Jr. ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. NBI sinampahan ng ethics complaint si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga kaugnay na umano'y disinformation sa Senate shooting. Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Matapos ang walkout ng Minority Bloc noong nakaraang linggo, hindi naman sumipot ang mga miyembro ng mayorya sa Senate session kahapon at ngayon. Ano nga ba ang epekto nito sa nalalapit na impeachment trial ni VP Sara Duterte nitong nangyayaring power struggle sa Senado? At dapat ba maparusahan ang mga senador na nag-boycott sa sesyon? Kumuha tayo ng reaksyon mula kay dating Senator Richard Gordon. Magandang hapon po, Senator Gordon, at welcome back sa Arangkada Balita. Thank you. Good afternoon. Thank you for inviting me. Yes, una Senator, nakikita niyo ho ba yung mga developments na every week na lang may panibagong nangyayari? Ano po ang reaction niyo? May walkout, may boycott? Mabuti sinabi mo every week. Because pag mula nang dumating si Cayetano at yung mga sunod-sunuran na mayoriya, ang nangyayari sa atin ay talagang wala nang rule of law doon sa Senado. Nakagulo na, it has become pointless at nagbabawian sila. Kaya bawal yung kakanselain mo hanggang sinedia yung session. Unconstitutional yan. At ang lalabas yan ay talagang nagkakaroon ng paralysis as if we're not yet paralyzed. May paralysis na tayo ngayon di ba? Oo nga po. Bali, hindi nga ho nakaka-function na ng maayos ang Senado dahil sa nangyayari. Tama po. Tama yan. At makikita mo, pwedeng bumalik ang House dyan sapagkat hindi sila pwede mag-adjourn
na hindi nila sinasabi sa House. So, mabibitin rin yung trabaho ng House. Yung mga bill na ipapasa sa kanila, hindi uusad. So, pero hindi yan ang hinahabol natin eh. Makinig lamang ang mamamayan at magmasid. Ano nangyayari sa Senado ngayon? Sunod-sunuran lang yung mga tao sa majority. Ewan ko kung it's a reflection of kakulangan nila sa sunod sa Constitution. Ang sinasabi ko, even in the kingdom of the blind, even the one-eyed man is king. Isang tao lamang ang nagpapaikot sa kanila. At sumusunod sila na hindi sila papasok. At bakit ganon? Dahil lamang sa kagustuhan nila, marami. Magmula nga na dumating, mukhang patungo tayo na haharangin nila yung impeachment. At ito ay may habit na si Cayetano eh. Oo nga Sa po. House, ganyan ang ginawa niya nung speaker siya. Opo. Nung pinapalis siya, in-appoint, sasabihin ko ng in-appoint, dahil nakialam ang presidente na hindi dapat makialam, si Duterte noon, nagkaroon ng agreement, gentleman's agreement, di umano, na 15 months si Cayetano, after 15 months, uupo si Velasco, di ba? Opo. Yes. Ano nangyari, nung dumating na yung 15 months, ayaw niya na, at ang sinisigaw niya ng araw, pareho na naman ang sinisigaw niya. Kung kayo ay may numero, sa inyo na itong speakership, di ba? Oo nga po. At ang nangyari, sabi niya, nagkagulo na rito, may violence na. Katulad doon sinabi niya last week, ina-attack na ang Senado. Doon naman sa House, sinabi niya, dinestore ka na yung mga pinto, may violence na. At pagkatapos later on, nagmukhang tanga siya, nasabi kong tanga at talagang insincere because nung sinabihan siya ni Duterte, tumigil ka, nag-apologize siya kay Duterte. At sabi niya, hindi niya raw na masyadong nahagip, mali raw siya doon sa pag-handle niya ng issue at doon niya lang binigay. So nagulo ang House, ngayon naman ginugulo ang Senado. At nung minsan siya inaalis siya sa Senado, anong ginawa? Yung accusation ngayon na pinutol yung internet, na pinutol yung air conditioning, yan na naman. Opo. So this guy is a creature of bad habits. Dapat tanggalin na talaga yan. Sinabi ko na last week, tanggalin na yan. Because pagka ganyan, parang cancer yan eh. Tanggalin ka na yung cancer bago pa kumalat. Senator, ganito, I'm sure at one point nagkasabay kayo sa Senado ni Senator Yeah. Alan Nagkasabay ba kayo sa isang term po? Ano Yeah. pagkakilala niyo sa kanya? At kamusta yung Alan Peter Cayetano Senator Alan Peter Cayetano na naabutan niyo noon at dito sa nakikita niyong Senator Alan Peter Cayetano na Hindi ito? ko na kailangan yung pasamaan dating niya eh. Sinabi ko na yan sa speaker sa House. Dumating sa Senado, ganun na naman ang ginawa. Sa akin, foolish, immature, and unstatesmanlike. Pero mo, ipiti mo yung buong bansa, lahat ng mga general na ipopromote, hindi ma-promote, walang commission appointment. Lahat ng batas na dapat gawin, hindi magawa. Sa health, sa education. Eh, anong mangyayari sa bayan natin? Why do we elect people? Ito yung dapat hudyat sa bayan na maghalal kayo ng taong may talagang kakayahan, hindi lang kakayahan, may moral leadership and courage, hindi yung retaliate para lamang sa kanyang ego. Opo. This guy has a very big ego, hindi nakasya sa Senado yung ulo niya. Tsaka ano ho, di ba? Dapat bilang leader, dapat pinag-unify niyo po yung Senado, pero hindi siya pa yung lumalabas na namumuno dito sa boycott. The first job of a leader is to unite, to create order and harmony. Hindi yun ang ginagawa niya. At dalawa ang mukha niya Kuminsan nag-quote ng Bible. Kuminsan mukhang mabait, lumuluhod. Pero sa totoo lang, look at the actions. Ang action niya ay talagang pahamon. Yung nga sinabi ni Senator Pimentel na dating Senate President, talagang hindi mo mapipigil dahil palaban ang tingin niya sa kanya Kala niya matapang siya doon At makita mo, pag nagsalita, akala mo may hinahon. Pero ang totoo niyan, masyadong malalim ang laro niya na talagang ginugulo niya ang isipan at ang unity ng Senado. Mas mataas yung interest ng publiko kaysa sa interest niya. At nakikita na nawawala ng pag-asa. Hindi ba tayo nahihiya? Opo. Pero presidente ng Vietnam, isang bansa, pupunta sa Senado, kinalas sila. Kinalas sila. Nakakaya yun. Dapat happy siya. Bibisitahin siya. Pero ano nangyari? Kinalas sila. Dahil magulo siya. Yan ang problema. At kahapon nga po ay nung dumating si DILG Secretary Remulla ay nakipagsagutan pa siya dahil gusto niya ay escort palabas si Senator Jinggoy at ayaw niya iparesto sa loob po ng Senado. Kaya nga, abogado pa naman siya. Ang nangyayari tuloy
may lawful orders At the very beginning, arrest si Bato, hinarang na nila. Ay, kaya nga dapat, ako, sa akin, pagkakasuhan ko rin niya si Cayetano dahil hinarang niya yung lawful orders ng, na dapat arestuhin. At ngayon na naman, inaharang na naman niya, kunyari, sasabahan niya pa, pagwapo pa siya, sasabahan niya si Estrada. Opo. Ano pang ginawa niya? Ano sinabi ni Estrada sa kanyang speech? Hindi ako magpapasweldo sa Senado. Hindi ko ako maghingi ng proteksyon. Sino ba ang nagbigay ng proteksyon kay Bato? Aha. Di ba? Ang Senate President? Di ba? Kahapon, yan na naman ang sinasabi niya. Hindi dapat gawin yan dito sa Senado. Are you above the law? Napaka-basic yan. Yan ang una. Kaya tayo may batas para pareho ang trato. Hindi ka special. Hindi ka anak ng Diyos. Lahat tayo anak ng Diyos. Pero ang Diyos may law. May moral law to do good and avoid evil. Senator Gordon, yun pala, no, tungkol doon sa sahod na yan. Ang sinasabi ni Senator Jinggoy ay voluntary na ipinasususpindi niya ang kanyang sahod. Ano ba talaga? Talagang sinuspinde dahil nasangkot siya sa kaso or pwedeng voluntary ba ito? Ano po ba talaga ang totoo dyan? Kung ayaw niya tanggapin, hindi mo tatanggapin. Meron kami nung araw, di namin tinatanggap, di ba? Maliit na bagay sa akin yan Ang issue doon ay yung paglabag nila sa batas. Alam mo, defense yan Pagka nagpupunta ang police at ginagawa nila lawful duty, ang presumption, they're doing their good duty. Yun ang presumption. Bakit mismo presidente ng Senado, haharangin niya? Nakita na may mga president yan. Hindi na nga pinayagan na sila Laila de Lima, nagpakita. Sinasabi ko, man up. Para sila marunong maging tunay na lalaki na katulad na limbawa ni Leila, nagkasumama sa sawan. Sila Trillanes, kinulong. Opo. Ang dami na ng ek-ek na talagang hindi dapat. Nakakasakit lang at na-stress ang tao sa kanila. Ang trabaho nila, dapat magpakita sila that we are one country. I appeal to all the members of the Senate, mag-meeting kayo. Unite. Pag-usapan nyo, itong gagawin natin, hindi yung pinag-aawayan nyo yung inyong personal interest. Senator, ganito, may binanggit kayo na paglabag sa konstitusyon na itong pangatlong araw na nga na hindi pag-adjourn. Kung di ako nagkakamali, ito yung sa Article 6, Section 16. Kung sakali ho ba nilabag nila itong constitution na to, sino ang pwedeng magreklamo? Pwede ba yung minority ang magsampa ng ethics complaint laban sa kanila? Ang House. Ang House. Ang House, so even a member of the minority can do that. Because ang ginagawa nila, what are you trying to avoid? Ang ina-avoid mo, magkaroon ng paralysis, hindi gagalaw yung legislative mill, yung trabaho ng Kongreso. Ay, yung trabaho ng dalawang Kongreso. Dalawa yan, Opo. Lower House at House. Pag hinaharang mo yan, tipigil yan. At ano mangyayari? Sinabi ko na, maraming batas na hindi mapapasa, maraming committee hearings na hindi magagawa, at yung mga appointment ng mga kawali ng gobyerno, katulad ng mga sundalo, hindi mangyayari. That is paralyzed and preventing the government to move. Kaya makikita mo, ano nakatenga? Yung Magna Carta ng Barangay Health Workers, Anti-Hospital Detention Bill, yung confirmation ng 5 AFP generals, yung bill granting citizenship, yung Senate impasse also comes as a chamber prepares to tackle Vice President Sara Duterte's impeachment as well as looming budget deliberation for the 27 National Expenditures Program. Opo. Lahat ginagawa niya, labag lahat yan, hindi niya magagawa yan. Senate President ka pa naman, dapat ikaw ang timon, ikaw ang nagpapatakbo para bumilis ang legislatura. Ang ito-focus nyo, political maneuver, ilalagay mo si Marcoleta para kunyari hahabulin niya yung flood. Siya mismo Si project, siya mismo, si Marcoleta nagdala ng testigo na palpak. Di ba? Opo. Hindi na nag-appear pagkatapos. Peke pa yung kanyang notary public. Bakit? Yun lang pwedeng questionin na pinipilit niya, maglalabas raw magpapakita raw ng batas na nangulimbat yung mga sa flood control. Pero tignan niyo yung kanyang press conference. Kaya na, pinapanood ko siya doon sa isang sinasabi niya, nakakawa ng bayan, naawa ako sa bayan. Pero mo sinasabi niya, mas ba yung kumuha ng pera? Ang ginastos ko naman, kaya lang hindi ko ni-report dahil yung kahilingan ng mga tao. At sinabi pa niya, tanggapin mo na yan. Kung hindi ka makakabayad,
ang utang mong utang na loob. Ano ibig sabihin nun? Pagka may kailangan yung mga nagbigay sa kanya balang araw, ay talagang sisigilin siya ng utang na loob. At nakompromiso na po siya. Correct. At yung ba ipapakita niyo na ilalagay mo, ay talagang lalabanan ka ng mga senador yan. Di ba? And Yan ang ito, problema eh. Senator, ganito, dahil nga sa every week na lang may nangyayaring sitwasyon dyan sa Senado, natatakpan na yung mga ibang issue. Kasama na dyan yung nalalapit na impeachment trial. Kasi dapat hindi rin natin makalimutan, nasan na yung investigation doon sinasabing naging shooting, kung sino ba talaga ang dapat managot doon. Kung talagang stage ba yun, tama po ba? Alin, namalagot siya? Yung doon po sa yung sinasabing stage na shooting, nalala nyo po? Oh, yeah. Di ba? Wala na ho na balitaan kung may internal investigation na ginagawa. Ginugulo nga nila eh. Ang kanila confuse the enemy. Divide and rule. Yan ang mga ginagamit niya. Lahat ng tinuro sa kanya ni Machiavelli. Na i-divide mo, confuse mo ang tao para mawala. Dapat yung kanyang sergeant at arms na point. Halata naman eh. Kaklase ni Bato. Sus Mario Joseph, inilagay niya. Wala pang isang araw, 2 araw, nagkagulo na, nagpaputok. Yun lang, magpapaputukan ng maraming tao doon. Kung talagang totoo may putukan, inunahan mo, di marami namatay sa media. Di ba? Kaya nga po. Bakit mo, yan talaga, huwag natin, itignan natin ang totality ng nangyayari. Na talagang ang pakay ay guluhin ang Senado, tila guluhin para hindi na matuloy ang impeachment. Samantalang 72% ng bayan nata o 79 gusto matuloy ang impeachment. Opo. Pinuproteksyonin niya. At so, ang pinapakita niya, sunod-sunuran siya talaga. Noong nanggulo sa House, in-appoint na nga siya ni Duterte. Tapos sasabihin niya, sorry po, di ko lang naintindihan ang issue. I apologize. Sorry. Sa atin, sorry ang bayan. Opo. Huling mensahe na lang po ulit, Senator Gordon, kasi marami na rin talaga humihingi ng resignation ni Senator Alan Peter Cayetano. Ano po mensahe nyo sa mga current senators po, pati na rin sa ating Senate President? Sa totoo lang, sinabi ko na yan 3 days ago. Ako nauna dyan. Maganda lang sinabi ni Pimentel. Hindi naman yung una-unahan. Tama yan. Dapat mag-resign. At dapat ang appeal ko doon sa members sa majority, meron pa naman matituno doon, pigilin nila yung kanilang namumuno sa kanila at nilalagay ang bayan sa peril, sa danger, sa kaguluhan. Dapat mag-appeal sila, natigilan na yan, at maging statesman sila. At nakita nyo ba yung sinabi ng mga pamilya ng mga dating senador bago mag-Barcelona? Hindi sila umiiyak, hindi sila naggugulo, walang putukan. Talagang ganyan eh. Sa loob ng 1 linggo na magmula nung dumating yan, naging salot na yung Senado. Okay, nako, maraming salamat po, Senator Richard Gordon, sa inyong oras na binigay dito. Maraming salamat po sa inyong insights. At magandang gabi po. Talaga nakakasikip ng dibdib. Very frustrating. At talaga nakaka-disappoint po bilang kami mga taxpayers din po. Thank you. Maraming salamat po. God bless. Inilitan niya ng Senate minority ang mga panukalang batas para sa mga ordinaryong Pilipino na naantala dahil sa pamumulitika ng mayorya. Kasunod na rin ito ng pang-iisnab ng mayorya sa sesyon ng Senado ngayong araw. At live mula sa Senado, may umaarangkadang balita si JM Pineda. JM. Yes, Linya, nagkaisang humarap nga kanina ang mga miyembro ng Senate Minority Bloc at inisa-isa nga nila yung pagkadismaya pagdating dito sa mga batas na hindi na makausap dahil sa ginagawa ngang pang-hostage umano ng mayorya pagdating dito sa mga batas at ginagawa nga nila ay pinupolitika lang ang buong Senado. Ilang mga Senate bills rin ang hindi napasadahan ngayong araw dahil sa boycott ng majority bloc. Ayon kay Senator Erwin Tulfo, nangihinayang sila dahil maraming batas ang kailangang maasikaso. Hinintay ng minority bloc ang mga mayorya sa senador, pero ayon kay Senator Kiko Pangilinan, may abiso umano sa Senate President Alan Peter Cayetano kay Senate Secretary Jose Montales na hindi tuloy ang session ngayon. Hindi rin daw nirespeto ng mga senador sa mayorya ang kanilang institusyon. Kabilang sa naantala ang Philippine citizenship ni Benny Boatwright III at ni Matthew Ramos.
Maging ang amendment sa Senate Bill 1511 ni Senator Risa Ontiveros na naglalayon na proteksyonan ang mga pasyente na hindi makabayad sa mga ospital. Nasa linya rin sana ang Magna Carta for Barangay Health Workers, pati na ang Senate Bill number 9090 para sa mga agricultural at fisheries cooperatives. Pag-uusapan rin sana ngayong araw sa sesyon ang the Indigenous Peoples' Rights Act of 1997. Lahat daw ng mga yan na nasa agenda hindi umusad dahil umano sa boycott o pangiisnab na ginawa ng mayorya. Narito ang payag ni Senators Erwin Tulfo at Kiko Pangilinan. What happened today was a clear abandonment of responsibility, dereliction of duty, and a blatant disregard of the rules that govern this institution. Because the Senate cannot be made to stop working simply because its presiding officer refuses to leave. Under Rule 14, Section 41, the rules of the Senate President may postpone the holding of the session after consultation with the majority leader and the minority leader. It is a direct violation of the rules of the Senate and a serious disrespect for the institution and the Filipino people. Humingi pa lang kami ng paumanhin dahil kanina yung dalawang third reading sana nandyan ulit. And I told them, I apologize to them, I apologize to the Filipino people on behalf of the Senate that this is going the way it is. Apat dun sa 8 naka-agenda today, dapat dalawang agri-bills na makikinabang sana ang ating mga magsasaka at mga isda at yung citizenship bills. Lahat hindi na-actionan. Niya tinawag nga rin ng mga ng Senator Minority Bloc ang ginagawa ng Majority Bloc na pang-isnab na pagtalikod sa trabaho dahil nangihinaya nga sila dito sa mga batas na dapat ipapasa na ngayong araw. Ninya? Oo, JM, kanina kasi si Angela na nandyan rin sa Senate, tinanong ko siya about yung balita na pinatayan ng Wi-Fi at ng aircon dyan sa Senado. At sabi niya may memo na nagsasabi hindi naman daw ito nangyari. Ano ba ang totoo, JM? Ninya, yan din yung nilabas na memo kanina ng Senado na hindi tinataliwas nila yung sinabi ng nasa minority senators na yun nga pinatayan sila. Pero base dun sa ilang mga nakita natin na videos online, pati na rin yung mga videos na katulad ni Senator Risa Ontiveros, pati na rin ni Senator Raffy Tulfo na yun nga pinatayan sila ng ilaw at yung iba nga ay nagrereklamo dahil pati yung wifi daw nawala. Pero nagkataon lang daw yan base dun sa memo na inilabas ng Senado at hindi daw yun kumbaga tinaliwas nila itong mga sinasabi ng mga senador. Pero kanina nung na-interview natin to si Senator Raffy Tulfo ay kinonfirm naman niya talagang nagkaroon nga ng kumbaga pagpatay ng wifi pati na rin nung aircon dito sa loob ng plenaryo. Ninya. Kasi alangan naman nagsisinungaling at nag-post pa sila, hindi ba, JM? Pero kahapon ba yan o yung ngayon? What about today? Yung no-show na naman yung majority block. Ano ang sitwasyon dyan sa loob ng plenaryo? Kanina niya ay isa-isang dumating itong mga senador dito sa plenaryo, especially yung sa minority bloc dahil nga absent yung nasa majority. Pero kanina wala namang nangyaring pagpatay ng aircon pati na rin ng wifi kasi medyo mabilisan ng bandang mga pasado 3:00 lang, mga 3:18 ay nagkaroon na nga ng confirmation na hindi na nga daw matutuloy ang session, sabi ni Senator Kiko Pangilinan. Base na rin yan doon sa abiso daw ni Senate President Alan Peter Cayetano sa Senate Secretary. Ninya? Alright, maraming salamat, JM Pineda. Pag-usapan naman natin ngayon ang mistulang power struggle dyan sa Senado kasama ang trustee ng Human Rights and People Empowerment Center, si Attorney Dino De Leon. Magandang gabi, Attorney Dino, and welcome back sa Arangkada Balita. Magandang gabi, Ninya, sa lahat ng ating mga manonood at saka mga tagapakinig. Okay, kanina narinig niyo po si former Senator Dick Gordon, ay inaasahan ko ngayon kung ano naman ang sasabihin mo. Pero kanina, nag-post ka na sa iyong social media, tinawag mong disgrace si Senate President Alan Peter Cayetano. Bakit niyo po nasabi ito?
Well, unang-una, 'di ba, halatang-halata na kapit ako sa kapangyarihan 'tong si Alan Peter. Matandaan natin na hindi lang 'to unang beses ang ginawa niya. Dati nung nagkaroon sila ng struggle doon sa speakership niya with Velasco, ang ginawa niya, kinuha niya pa yung seal ng House of Representatives, no? Ngayon naman dito dahil merong power struggle diyan sa Senado, ang ginagawa niya ay na-hijack niya yung buong Senado. Kasi hoda na at wala na siyang pakialam doon sa pagtatrabaho, wala na siyang pakialam doon sa welfare ng mga mamamayang Pilipino pagdating sa mga kinakailangan na mga batas, no, na maipasa, yung mga measures na kailangang maipasa niyang Senado, at saka yung mga appointment confirmation na kailangan gawin. In other words, yung mga trabaho para sa mga mamayang Pilipino, wag na, wala na. Ang importante ay manatili siya sa kapangyarihan, which is a disgrace, no? So talagang tong si Alan Peter, ang tinitingnan niya lang ay yung sarili niya, kasama yung mayorya na sumusuporta sa kanya, at wala na silang pakialam doon sa welfare ng mga Pilipino. Kaya ang sinasabi nila na nakakatawa is, nag-walkout rin naman daw yung minority. Una, ang layo naman ng pinag-walkoutan ng minority, di ba? Technical rule yon. Kumpara doon sa kanilang hindi pagpasok na hindi mo alam kung anong dahilan. Yun yung una, hindi yun independent. Pangalawa, wag nila ikukumpara yung sarili nila sa minority. Bakit? Majority sila eh. Ibig sabihin, kung majority sila ang may control ng floor, sila ang may task na mag-make sure na yung mga priority measures nila bilang silang majority ay maipapasa. Ngayon, bakit di sila pumapasok para maipasa yung priority measures nila? Yung minority can walk out all they want. They're the minority. Ang trabaho ng majority is to hold sessions. Ang trabaho ng majority is para ipasa ang kanilang priority bills, no? So kung merong may trabaho dito in particular na ma-maintain ang session ng Senado, sila yon. Hindi ng minority. They are not apples to apples. Magkaiba sila ng role. Ang majority na nagkocontrol ng Senado, ibig sabihin sila dapat na nagpapaandar ng Senado. Pag hindi umandar ang Senado, most likely kasalanan ng majority. It's all a reflection of poor leadership. Oo. Kung ikaw ay Senate President na hindi makapag-maintain ng quorum, may malaki ang problema mo. Ayun nga, at ngayong 11-11 na ang bilang. Majority pa rin ba si Alan Peter or si Senator Alan Peter? Kaya nga ayaw magpatawag no? Kasi natatakot yata sila na biglang baka nababalitaan rin naman nila kasi hindi naman yan mga living under a rock, di ba? Alam siguro nila na meron ng gusto mga bumaliktad dahil naman kung matagal ka ng senador at talagang kahit papano gusto mo namang protektahan yung institusyon ng Senado, you really cannot accept the kind of Alan Peter Cayetano na kunyari pinoprotektahan yung institusyon ng Senado pero lahat ito palusot lamang. Pinoprotektahan niya yung kanyang leadership, no? So sa akin palagay, mukhang hindi na siya majority kaya ayaw niya magpa-call ng session kasi matatanggal na siya bilang Senate President. At may mga nagsasabi na dapat mag-resign na siya. Ano po ang masasabi niyo dito? Dapat sa lalong madaling panahon kasi sabi ko nga lagi niya, no, it's all a reflection of leadership. Kung hindi ka man lang makapag-hold ng session, which is the bare minimum, bulwagan dapat yan na pinag-uusapan ang mga polisiya para sa sambayan ng Pilipino at hindi ka man lang makapag-hold ng quorum, makapag-session, mukhang wala kang silbi bilang bilang Senate President. No, tandaan natin there are instances in our life na kahit gaano tayo kagaling, kung tayo ang divisive, kung tayo ay hindi makakuha ng suporta, baka pag-isipan natin at pag-reflect tayo, baka tayo ang problema at mas maganda siguro na ibigay na lamang yan sa iba, no? Pero ang ina-assume kasi natin, may hiya si Alan Peter Cayetano, no? So kung magre-resign ba siya, kahit na manawagan tayo lahat dito, no, magre-resign yan only if it benefits him at only kung meron na silang plano sa mayorya. Pero hindi yan magre-resign as if nagsasacrifice siya, no? Never yung mangyayari kay Alan Peter Cayetano kasi kung nagko-quote ka naman ng Biblia at dinadamay mo ang Diyos sa mga kabalustagan at kahibangan mo, malamang, no, wala ka ng konsensya, no? So he will not resign, and if he does so, it's also because of his selfish interest and nothing. At sa gulo ng majority at minority ngayon, kakayanin ba ng bagong Senate leadership maging patas at independent sa impeachment trial ni VP Sara? Actually, Aninya, gusto ko nga i-correct no? I don't think gulo to ng majority at minority Gulo lamang ito ni Alan Peter at ng majority. Yung minority pumapasok Yung minority wanted to discuss yung provisions first pero pinipilit niya mag-divide the house na
'di ba? Gusto magtrabaho ng minority. So ito ay hindi gulo ng minority at majority. Gulo ito ng majority, gulo ito ng leadership ni Alan Peter Cayetano. At kung magkakaroon ng bagong Senate President, sa aking palagay, pwede magkaroon ng chance, no, na maging patas para sa impeachment. Pero for so long as Alan Peter is there, kita naman natin, di ba, yung araw na kinuha niya yung kapangyarihan, na yung araw ay nagbobotohan ng Kamara. The purpose of this is really to actually block the impeachment or to at least make sure that he is the presiding officer para masuppress yung mga ebidensya. Hindi dapat tayo pumayag. Sa tingin niyo po ba ay hahantong talaga sa hatol ang trial na ito o madadaan lang sa legal technicality at delay na naman ng kampo ni VP Sara? Nananalangin tayo, no, kasi lagi ko sinasabi, Ninya, no, na we have to make our institutions work, no. So ibig sabihin, yung institution natin, kahit na ganyan yan, no, kailangan we have to go through it. Kaya nga si Laila de Lima, kahit na hindi siya nag-expect nung una ng patas na trial kasi nga political persecution, she underwent the process and she fought through the process. Tayo rin siguro, no, kahit na ganyan yung Senado, kailangan manalangin tayo at umasa tayo na kaya nila maging patas at ipaglaban natin na maging patas, maging patas sila. Kung hindi, we have to go to the streets and we have to fight, to make our institutions work. Okay, and lastly po, bakit malaking legal at political statement na sa regular jail dinala si Senator Jinggoy sa halip raw na sa Senate custody o sa VIP Custodial Center? Well, malaking statement yan, no? Pero nakakapunta ko lang doon sa Payatas 3 weeks ago. Alam mo, okay yung jail cell na yan kumpara doon sa mga regular jail na makikita mo doon sa mga presinto. Maayos naman yung kondisyon nila doon, no? Hindi sila overly cramped, no? At maluwang naman doon, no? Having said that, at least hindi sila sa VIP Custodial Center. Sana ganyan, di ba, na makikita natin unless may life threat sa kanya, may threat sa kanya, para nangyari kay Laila de Lima noon na talagang kalaban siya ng administrasyon, 'di ba? Dapat talaga sa regular cell 'yan. So, at least makikita natin na medyo patas. Pero I would suppose, no, na meron pa ring special accommodation 'yan dahil siya naman ay senador ng Republika. Pero at least nandun siya sa regular na kulungan. All right, maraming salamat, Attorney Dino De Leon. Samantala, itinanggi ng Malacanang ang paratang na nanghihimasok ito sa Senado. Yan ang umarangkadang balita ni Christian Bascones. Ilang araw matapos ang habulan sa loob ng Senado, putukan hanggang sa pagtakas ni Senator Ronald De La Rosa. Ganito naman ang eksena sa Senado kahapon nang arestuhin si Senator Jinggoy Estrada sa kasong plunder. Magulo. Nagkasigawan hanggang tuloy ang iniwan ng mga senador na kabilang sa majority block ang Senado sa gitna ng kanilang sesyon. Para kay Senate President Alan Peter Cayetano, ipinaglalaban lamang nila ang pagiging independent ng Senado. Pero binultahan ito ng Malacanang. May mga senador sa majority na handang makulong, ilaban lang yung kanilang prinsipyo na independent ang Senate. Senate independence. Independence from what? Ano ba ang pinapalagan ni Senator Alan Cayetano? Saan ba nakialam ang Pangulo? Giit pa ng palasyo, hindi dapat gawing kanlungan ang Senado ng mga may pananagutan sa batas, kahit pa man isang senador. Tama lamang po na i-serve ang valid warrant of arrest. So papaano magkakaroon ng pagtutulungan, kooperasyon, ang bawat sangay ng gobyerno kung merong magmamataas? Merong hindi tutupad sa batas at merong maghahari-harian. Hindi pwedeng ganun. Lahat po dapat patas. Dahil hindi nagpakita ang mga miyembro ng mayorya sa sesyon matapos arestuhin si Estrada, aminado ang palasyo na may pangambang hindi maisa sa batas ang mga priority bills ng administrasyon na layong makatulong sa bayan. Apektado ang taong bayan dito. Pati po ang ekonomiya ay maaapektuhan sa ingay at gulo sa Senado. Para sa palasyo, hindi dapat talikuran ng mga senador ang kanilang tungkulin para lamang sa naturang issue. Iginit ng Malacanang na magpapatuloy ang kooperasyon ng ehekutibo sa Kongreso kahit sino pa man ang mamuno sa hangaring na maipasa ang mga top priority bills. Samantala, sinabi ni Senator Raffy Tulfo na hindi hahayaan ng minorya na walang mananagot sa nangyaring Senate boycott. Siguro, our next move is we'll think kung ano yung pwede namin gawin para naman yung mga abala na ginawa nitong majority, may balik sa kanila. Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
Tataas ang singil sa kuryente ng Meralco ngayong Hunyo. Sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na kasunod ito ng paggamit ng Meralco ng mas mahal na diesel at liquefied natural gas bilang panggatong. Nagkaaberya kasi ang transmission lines ng NGCP na nagresulta sa pagnipis ng supply ng kuryente sa Luzon Grid nitong Mayo. Bumaba naman ang singil ng kuryente sa Visayas dahil nagkaroon ng serye ng yellow alerts doon. Nabawasan kasi ang binabayarang line rental dahil mas kaunti ang inaangkat na kuryente mula sa Luzon at Mindanao. Isinusulong ng DepEd sa National Brigada Eskwela ang digital learning na layong gawing mas accessible ang edukasyon sa mga mag-aaral. Yan ang umaarangkadang balita ni Jam Nueva. Mas pinagtibay ng Department of Education ang pakikipagtulungan sa iba't ibang sektor upang isulong ang digital learning sa ginanap na National Brigada Eskwela 2026 sa Cabadbaran City, Agusan del Norte. Sa pangunguna ni Education Secretary Sonny Angara, binigyang diin niya sa kick-off program ang kahalagahan ng mas pinalawak na bayanihan sa pagitan ng pamahalaan, lokal na opisyal, pribadong sektor at komunidad upang matiyak ang kahandaan ng mga paaralan para sa pagbubukas ng klase. Sabi ni Yusek Peter, ika daw ka ng classroom. Minimum, mahina na yung 30 million. Bibigyan po natin ng 30 million worth of classrooms dito sa Cabadbaran City. If we want quality education, we really must concentrate on our schools. Isa sa mga tampok ng programa ang presentasyon ng Memorandum of Understanding sa pagitan ng DepEd at mga national partners na layong patatagin ang institutional support para sa mga programa ng kagawaran at mga inisyatiba sa paaralan. Bilang bahagi ng modernisasyon ng edukasyon, inilunsad din ang DepEd Caraga Blended Learning 4.1 na naglalayong palawakin ang flexible learning systems sa rehiyon. Kasabay rin ito ang turnover sa mga tablet ng magpapalawak ng access ng mga mag-aaral sa digital learning tools at resources. Ayon sa DepEd, ang mga inisyatibang ito ay bahagi ng mas malawak na layunin na gawing mas inklusibo, makabago at accessible ang kalidad ng edukasyon sa bansa sa pamamagitan ng matibay na partnerships at teknolohiya. Talking about priorities, actually we have a lot, but knowing that there are a lot of students, every year, every school year, the enrollment is increasing. That's why our priority with my co-principal is the building. We need a lot of buildings. That's why we want to partner with our sponsors because we want this to be realistic. Lack of classroom, that's one of the things that we need to improve in order to take away the shifting. Pinuri rin ang kagawaran ng aktibong partisipasyon ng mga lokal na pamahalaan, stakeholders at volunteers na naging katuwang sa matagumpay na pagdaraos ng Brigada Eskwela 2026 kick-off sa Caraga Region. Mula sa Cabadbaran City, Agusan del Norte, Jam Nueva ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Nanguna ang National Capital Region sa katatapos lang na Palarong Pambansa 2026. Yan ang umarangkadang balita ni Noreen Igonya. Muling ipinakita ng mga atleta mula sa National Capital Region ang kanilang galing matapos tanghaling overall champion sa katatapos na Palarong Pambansa 2026 na ginanap sa Prosperidad, Agusan del Sur. Second placer naman ang Calabarzon at pumangatlo ang Davao Region. Nagpasalamat naman si DepEd Secretary Sonny Angara sa pagtanggap ng Agusan del Sur sa lahat ng delegado. The theme of this palaro is not written on a banner. It is written in the stories that we have all witnessed. These are golden opportunities to unlock the future. Here they were earned, training after training, dream after dream. At ngayong linggo, isang lalawigan, libu-libong pamilya at libu-libong atleta ang nagpatunay po niyan. Maraming salamat, Agusan del Sur, DepEd Caraga at sa lahat na naging parte nito. Standing here today, I am both honored and humbled by the opportunity to welcome and host the Palarong Pambansa 2026 in our province. We have long looked forward to this moment, and now that our time has come,
We are committed to living up to your expectations. Nakatakda namang isagawa sa Quezon City ang palarong pambansa sa 2027. Mula dito sa Davao City, Nurin Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Kaabang-abang ang pagbabalik ng pamilyang Cosme sa big screen matapos ang ilang dekada. Buena mano naman dyan ang ilang Manileño matapos ganapin ang special screening ng Home Along the Riles The Reunion sa Metropolitan Theater. May umaarangkadang balita si Justin Ignacio. Naaalala niyo ba ang pamilyang nagpatawa sa ating kanya-kanyang mga tahanan? Magbabalik ang pamilyang Cosme ng Home Along the Riles, The Reunion sa big screen. Ginanap nitong gabi ng Lunes, June 1, ang kauna-unahang screening nito sa Metropolitan Theater sa Maynila na mismong si Manila Mayor Isko Moreno ang pumili bilang pagbibigay pugay sa legendary King of Comedy na si Dolphy. Bakit Met ang kanyang pinili? Because according to sa kwento niya rin sa akin, Dolphy was born and raised in Tondo, making him a true Manileño. Dumalo mismo sa screening ang mga cast sa sina Van Dob at Jenny Quizon, Boy 2 Quizon na siya ring direktor ng pelikula. Present din sina Nova Villa, Claudine Barreto, Gio Alvarez, Maybelline de la Cruz, Dan Cruz at Sita Astals. Nagpahayag naman ng pasasalamat si Vandolph Quizon kay Yorme. Mayor, saan ka man naroon? Days mo lang kami binigyan ng venue. Ngayong gabi, binigyan mo kami ng pagkakataon makabalik tanaw at makauwi. You gave us a piece of our history back. Maraming salamat po sa pagpapahalaga na niligas ng aking ama, si Tatay Kevin Cosme. Nagbalik tanaw din si Quizon sa kanyang naging experience noong bata pa siya nang isinagawa nila ang sitcom. Ang kanyang ama raw ang kanyang naging inspirasyon para humusay sa pag-arte. Mapapanood naman ang Home Along the Riles, The Reunion sa June 17 sa mga sinehan nationwide. Home along the riles, home along the riles ang gabi. Ako, si Justin Ignacio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Yan, lumaki ako dyan. Oo, Home Along the sama sa Riles. childhood Kaya, natin yung Home Along the Riles na yan. Oo. At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus. At ako naman si Jack Batallones para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita.